Direktang pinangalanan ni alias Tutoy ang negosyanteng si Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto na sangkot umano sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa eksklusibong panayam ni Emil Sumangil, para sa 24 na oras ng GMA7 ngayong Miyerkules 2 ng Hulyo taong 2025, nagpasya si alias Tutoy na ilantad na ang tunay niyang pangalan dahil kung ano-ano na raw ang ibinibintang sa kanya ng mga kalaban. Si alias Tutoy ay si Julie Dondon Aguilar Patidongan, hepe ng security agency na may hawak ng mga farm at sabungan na pag-aari umano ni Atong. Kabilang siya sa 6 na kinasuhan ng kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang panig ng bansa. Bagamat maririnig na ang tunay na boses ni Paddy Tonggan sa panayam sa kanya ng 24 na oras, nakablur pa rin ang kanyang mukha. Sa panayam ni Sumangil, pinangalanan na ni Paddy Tonggan ang mga mastermind di umano sa pagkawala ng hindi raw bababa sa 100 sabungero. Kasama umano rito ang negosyanteng si Charlie, Atong, ang aktres na si Gretchen Barreto, at 2 iba pa. Pahayag ni Paddy Tonggan, nandyan sa affidavit ko yan. Mr. Charlie Atong, ang Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Sa mga nabanggit niyang pangalan, si Atong umano ang pinaka-mastermind. Saad ni Paddy Tonggan, at si Mr. Atong, siya yung chairman ng pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind. Siya ang nag-uutos na talagang iligpit yang mga yan, missing sabungeros. Pinangalanan din ni Paddy Tonggan ang babaeng artista, na sangkot din umano sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Yang artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% daw na may kinalaman siya at gawa na lagi silang magkasama ni Mr. Atong Ang. Panawagan ko lang sa kanya, para naman medyo mano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Kilalang malapit si Atong kay Gretchen, na madalas makita noong magkasama sa iba't ibang lugar, kabilang na sa mga sabungan. Tila naghugas naman ng kamay si Paddy Tonggan nang tanungin ni Sumangil kung bakit kasama siya sa mga kinasuhan sa mga nawawalang sabungero. Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya, Atong Ang, bilang farm manager, sabi niya. May inuutusan umanong mga miyembro ng Philippine National Police, PNP, para dumukot sa mga nawawalang sabungero. Nagbigay rin ng reaksyon si Paddy Tonggan sa paghahain ni Atong Ang ng reklamo laban sa kanya dahil sa pagdadawit niya sa negosyante. Sabi niya, parang kinasuhan na rin niya yung sarili niya dahil ako ang kakasuhan niya. Siya naman ang nag-uutos ng lahat. Pinabulaanan din ni Paddy Tonggan ang alegasyong nangulimbat siya ng 300 million Philippine pesos at bilyonaryo na siya ngayon. Sabi nga ng matatanda, huwag ka nang magtago sa palda ng nanay mo, mensahe pa niya kay Atong Ang. Nanawagan din si Paddy Tonggan sa 4 na dating gwardya, na nakiusap sa kanyang huwag silang idawit, na lumantad na rin. Ayon kay Paddy Tonggan, ilang araw mula ngayon ay tuluyan na siyang lalantad kapag nakumpleto na nila ang mga dokumento para sa paghahain niya ng formal na reklamo. Sinabi ni Paddy Tonggan na kaya siya lumutang ngayon ay dahil pinagkakatiwalaan niya ang bagong talagang PNP chief na si General Nicolas Torre. Nakiusap din si Paddy Tonggan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na tulungan siya dahil lahat umano ng kanyang sinasabi ay, walang kasinungalingan at walang perang kapalit dito. Ayon sa GMA Integrated News, marihing itinanggi ng kampo ni Atong ang mga alegasyon ni Paddy Tonggan. Maghahain din daw sila ng complaint affidavit laban kay Atong. Wala pang pahayag si Gretchen Barreto at ang iba pang mga isinangkot ni Paddy Tonggan.